Medyo exciting dahil first time natin magmumoto camping sa tabing dagat. Yun, para may natatanong na ako, off-road. Ah, ito na pala, off-road. Ang ganda, no? Kakaiba yun, no? Yung Malagundi na yun. Ayun, no? Mga nakasetup na sila, oh. Ang lawak. Ang daming kasya dito. Yun yung Malagundi Point. Medyo malapit lang. Tapos ito yung motor namin, oh. Sobrang lapit lang. Guys, tinan nyo, nauna pa makahuli yung ano. Ayun, tinan nyo, ayun, oh. Yun guys, nakahuli tayo, liit lang. Yun o, pinakaunang huli natin. Ano to? Yan pa sunrise na. Solid oh. Ang kulit eh. Oh. Buko. Try natin. Ano po? Solid na yun. Sobrang kapal eh. Tingnan nyo naman sa daliri ko. 3,000 subscribers na pala tayo. So dito tayo sa may Malagundi Point. What is up guys? Dubi Moto here. Another day, another ride. Bago ang lahat guys, pagpasensya muna yung boses natin dahil medyo masama pakiramdam natin, pero walang makakapigil sa atin dahil another day, another ride tayo. Pero ngayong araw guys, medyo exciting dahil first time natin magmumoto camping sa tabing dagat at first time din natin magta-try mag-fishing. Nandito nga pala kami guys sa may San Juan, Batangas, dito sa may Jollibee. So kakatapos namin mag-breakfast. Time check muna tayo. 7:49, nandito tayo sa may San Juan, Batangas. After dito, pupunta tayo sa palengke para mamili tayo ng mga pagkain. So, yun. Samahan nyo kami guys kung makakahuli ba tayo ng isda. So, try natin mag-fishing mamaya. So, tara, samahan nyo kami. So, bale yan guys, paalis na tayo dito sa may Jollibee. Papunta tayo ngayon doon sa may pamilihang bayan ng San Juan. So, bali, ito lang, 450 meters. So, bali yun nga yun. So, ayun pala guys, kasama ko pala yung partner ko ulit. Ayun o. So, yun. Weather pala natin guys, medyo maambon-ambon. So yun nga, papunta tayo dun sa may Malagundi Point. Nakita namin yung daanan is off-road. So kasabay ng off-road tapos naulan is putik. So titignan natin kung maganda ba yung daan papunta dun ngayon. So ang daan namin is from dito sa may San Juan hanggang makaabot tayo dun sa coastal at maabot natin yung Malagundi Point. Kasi meron pang isang daan guys kung dadaan tayo dun sa may Malabrigo Lighthouse. Pero sa nakikita ko, yung Malabrigo Lighthouse na daan papunta dun sa Malagundi is mas mas off-road eh. So yun, kaya bumiyahe kami ng maaga. Tapos yun nga, time check, mag-8 o'clock. Dito tayo ngayon sa may San Juan. So wala na kami ibang nakita na magandang bilihan ng mga pagkain, kundi ito lang. So siguro meron pa mas malapit kasi from dito yata, parang mga 1 oras pa yata yung biyahe natin papunta dun sa Malagundi. So tignan natin kung ano yung mga mabibili natin, kung fresh pa ba pagdating natin dun sa papagstayan natin. Pero tara, malapit na tayo sa sa palengke. Yun, may mga dalang gulay si kuya. Eto, may mga gulay na tayo nakikita. Siguro hanap muna kami ng magandang parkingan. Naamoy ko amoy isda na dito banda. So siguro dito na banda yung mga nila, karne at isda. Ata pwede? Oh, saglit lang. Yun, thank you. So bali yun guys, ito yung mga listahan natin. So tara, mamili muna tayo. Yan, dito ko na bumili kay ate. Sili red, kamatis, kalamansi, kamatis 4, bawang, itlog. Meron ba dito? May itlog ba kayo? 2 itlog. Sibuyas ba? Hindi natin kailangan. So sausawan ng isda. Yun kasi guys, ang namin, ang gagawin namin is mag-iihaw o magpiprito kami ng tilapia. Tapos mag-iihaw kami ng liempo. Tapos sa umagahan namin may danggit, itlog, mangga. So yun, panoorin nyo na lang. So mamaya magmamarinate na dapat kami ng liempo na pang-ihaw. Ito yata liempo. Grabe, ang dami dito. Dito na lang. Kaya ito nga. Bali 2 kuya. 2 kilo. Hindi, 2 piraso lang. 165. Ito kuya. So yun, tapos na kami bumili ng liempo. Dito naman tayo sa isda na pamprito namin ngayong tanghalian. Kasi medyo maaga kami ngayon eh. So usually di ba dati dinner lang o merienda. Ngayon may lunch tayong kasama. Grabe, dami isda oh. Hanap tayo ng tilapia. Ay bangus. Eto, 2 piraso lang kuya. Eto lang siguro, pati eto 110. So ang ginawa natin is pinalinis lang natin. Grabe guys, so tignan nyo dito, may talangka. Yung mga maliliit na crabs. So bali 200 per kilo. Dami ditong available. So may mahanapin pa kami. Kung alam nyo guys yung seaweed, lato. Sabi, daming mga may mga pusit pa dito. Ito, may tambakol. Ano ba yun? Yellowfin.
Tambacolis yellowfin pala. May mga isda na hindi ko alam oh. Gulyasan. Sana makahuli tayo ng ganito kalaki mamaya oh. Dami oh. Sapsap, talangka, hipon. Ito yellowfin tuna oh. Yun oh. So wala kami mahanap na seaweed, sayang. Partner sana yun nung ano eh, nung isda. So ano na lang yung mga danggit. Tara. Okay. Bali ate 10 piraso. 75. Ito pa. So kulang pa pala yung gulay namin kasi walang sili dun kay ate kanina. Yung unang pinagbilihan namin. Ate, pwede bang kalahatiin to? So 35. Ito na lang po. Sayang guys at hindi kami nakakita nung lato. Sarap sana nun eh. So yun guys, nakabili na kami dito ng mga kailangan namin. Ang kulang na lang namin uling. Wala kami mahanap na uling. Nadudun daw sa may likod. One way lang dito kaya baka mahirapan ulit kaming umikot. So time check tayo 8:32. Papunta sa may Malagundi is 1 hour 10 minutes. Bale 36 kilometers pa. So sana may mahanap kaming uling. Sa tubig yata meron naman din doon. Bili na lang kami. May mga tindahan pa naman tayo ng mga madadaanan. Kasi kung bibit-bitin namin simula dito yung tubig, napakalayo pa. Yun nga, 1 hour pa yung biyahe natin. So baka mahirapan tayo. Actually hindi pala tayo mahirapan. Yung OBR natin. Guys, oo nga pala, sa mga nagtatanong kung nasan daw yung continuation ng Philippine Loop natin. Guys, baka mga next year pa namin tapusin. Dahil yun nga, 10 kami. So iba-iba yung oras ng availability namin. So dapat ngayong December namin tatapusin yun sa may Bandang Baler, pati sa may Alaminos na checkpoint. Kaso isa sa amin is bawal. So ayaw naman namin guys na may iwan. So ayun, intay-intay lang kami. Possible siguro mga March o April pa. Pero guys, huwag kayo mag-alala. Tutuloy natin yung Philippine Loop niyan. Hindi po pwedeng hindi. Nasimulan na natin diba? O sayang naman kung hindi natin tutuloy. Pero ayun, balik muna tayo sa kalsada. Balik na lang tayo pag medyo malapit na. Sobrang lakas na ng ulan. Diyos ko, wala pa kaming kapote sa mga panang pakiramdam ko. So guys, ayan medyo nakikita na natin. Malapit na tayo pumasok dun sa mga twisties. So actually guys, first time din natin to pupunta o madadaanan tong lugar na to or etong kalsada to. So hindi ko alam kung anong update dito. Sementado na ba? Hanggang dun sa may Malagundi point o hindi pa. So tingnan na lang natin. Adventure to. Yan, papasok na tayo sa twisties. Welcome to Hugom. Yung aso nagulat Sana maganda yung kalsada. Sana kayanin ng motor natin. Kasi nakakatakot guys. Ang karga natin sa likod is yun nga, yung mga pang camping natin. So medyo mabigat siya. So ang tendency pag mabigat yung likod dun sa may baggage natin, umaangat yung harapan ng gulong o gumagaan. So prone tayo sa minsan sa wobble, pati sa kapit ng gulong sa harapan. So tingnan na lang natin. So medyo paakyat. Lipat ko muna to ng manual mode. Yan, naka-manual mode tayo para kung kailangan natin mag-downshift. Kasi pag naka-automatic, yan, kunwari ganyan na yung speed natin, papasok sa third gear So kukulangin, bibitinin. So usually pag mga ahonan, nagma-manual mode ako. Natakot naman magka-landslide Ayun may motor. Pero yun nga lang, pabalik na siya. Ay, yun. Parang may nakikita na ako dito mga off-road. Pero may kaya yung motor galing dito So ibig sabihin, kaya. Paunahin lang natin yung kotse saglit. Kasi mabibitin tayo dyan. Pag huminto yan, bitin tayo dyan. Alright, let's go. Yeah. Yan, tanaw na rin natin dito guys yung dagat. Yun ganda. Yun tanaw natin yung dagat Maulan pero kalmado siya. Hindi malakas yung alon. Puto, ano ba to? Landslide? Ginagawa lang. Huwag lang sana tayong dudulas. May mga ginagawa dito. So siguro gagawin tong kalsada tapos niro-road widening. Ang laki ng ginagawa dito. Good thing na lang din guys is capable yung motor natin sa ganito. Pero yun nga, mabigat yung karga natin tapos may OBR pa tayo. Yan, medyo okay naman yung pagka-offroad niya, pantay. Siguro naulan lang, basar lang din yung kalsada kaya ganyan.
Pero kung tuyo to, walang problema dito eh, oh. Tsaka wala naman masyadong mga bato-bato sa kalsada dito pero hindi ko alam kung dun sa may malapit na sa may Malagundi kung anong status ng kalsada dun. Pero dito so far okay pa naman, pantay. Yan, dito sementado na ulit. Alright. Nakikita ko nag-on-on kanina yung traction. So, dumudulas-dulas yung gulong natin. Naka-rain mode pala tayo. So siguro hindi ko pa siya i-gravel mode. Okay na muna tong rain mode. Medyo pagpasensyahan nyo na guys yung boses natin Feeling ko tunog ngongo na ako eh. Paano ba naman naulan? Nasa lamig. Ay ayun yun yung Malagundi sa dulo. Kung nakikita sana ng camera, punasan natin. Basta yun yung sa dulo, yun na yung Malagundi. So yun pa pala yung pupuntahan natin. Medyo malayo pa tayo. Nakaka-excite lang din kasi guys, first time natin magka-camping nga. Tulad na nasabi natin kanina, first time natin magka-camping sa tabing dagat. Tapos lalong lalo na first time natin magka-camping tapos magfi-fishing. Actually sa YouTube lang ako nagtitingin-tingin ng mga videos tungkol sa pag-fishing. Actually hindi pa ako marunong mag-grill, mag-cast, yung magtapon. Hindi pa ako nakakapag-try nun sa buong buhay ko. Dito pa lang. So tingnan natin. Yun pala guys, ang problema din na naulan, hindi tayo makakapagpalipad ng drone. Sana bukas tumigil yung ulan para makapagpalipad tayo ng drone. Ang ganda ng mga spot Kaya good morning po. Papunta kami Malagundi Point, kuya. Babayaran po sa environmental. Sige, magkano kuya? 30 po. 30 po, per head. So kung pupunta kayo dito guys, may environmental fee na 30 pesos per head. So ayan, bayad lang tayo. Tapos itatago ba namin to kuya? Opo. Kailangan itago? Kuya ano yan, off-road pa dyan? O kalsada na yan? Rough road po hanggang Malagundi na. Simula dito banda? Pero kaya naman kuya? Ano pa? Okay, thank you kuya. So yun nga guys, may babayaran kayo ditong environmental fee na 30 pesos per head. Kung ganito naman yung parang entrance lang yun sa ganitong kagandang lugar. Tignan nyo naman, yung bundok may mga ulap-ulap Yun, para may natatanaw na ako off-road. Ito na pala, off-road. Kala ko malayo pa. Lapit na pala ng off-road. May nakita tayo kanina mga naka-scooter na pabalik. Ayun sa dulo may mga motor din. So ibig sabihin kayang-kaya. Oops, saan tayo? Yeah. So yun guys, medyo tumigil yung ulan. May makasabay tayo. Shout out Shout out. Yung mga nakakasabay tayo, siguro galing na natin ng mga Malagundi. Yan Sino yun? Parang kilala ko yun Yung mga bato niya guys, hindi naman ganun katalim. Sakto lang. Tapos yung pagka off-road niya, medyo pantay naman. Yun nga lang, talagang may mga bato-bato. Medyo loose gravel na dito halos. Yan, try natin Kung kaya naman ng scooter, bakit hindi natin kaya, di ba? Kaya natin yan. Ayun may daan dun. Ano yun? Ayun yung Malagundi. Ang ganda, no? Ang ganda, no? Kakaiba yun, no? Yung Malagundi na yun. Yung point, no? Solid. Galing may ilog. Kaya may isda kaya yan? Yun, ilog, Uy, paakyat pala to. Kailangan pala ng buwelo. Go. Nice. Pag mga naulan naman ganito, feeling ko para sa akin mas madali pag pababa. Dahil pag paakyat, syempre na nagta-throttle ka, kailangan mo ng throttle control dun So ang problema naman dun, pag napasobra ka, di ba, pwedeng dumulas yung gulong mo. Teka, saan ba tayo? Tingnan natin nakakalito diretso lang dito Pero ito yata, kasi alam ko yung Lucky M Ayun Ayun, Playa de Juliana. Yun yung mga magkakatabi. So tara, dito siguro yan. Kung putik to talaga lahat, mahirap Buti may mga bato-bato, so kumakapit yung gulong. Pero kung pure putik lang, magsaslide lang to. Ayun may mga nagka-camping na dun Kaso malayo dun sa sa Malagundi Point kung saan tayo mag-fishing. Ayun mga nakasetup na sila Ang lawak, no?
Ang daming kasya dito. Ayun o, mga ano pa sila eh, car camping yung mga rigs nila oh. Yan oh. Dami oh. Ayun oh, may mga tent. Eto, ano ba to? Olympus Beach Camp. So, tingnan natin ah. Forward pa tayo. Mas gusto ko mas malapit dun sa ano eh, sa may Malagundi Point, kasi dun ako mag-fishing. Para hindi na kami maglalakad ng malayo. Etong San Francisco, parang ang dami na rin. Dami na eh. Oh. Dami no? So yun guys, yung una namin nakita is ano, puno. Tsaka pansikip eh. Hanap tayo ng maluwag, yung magandang spot. Maaga pa naman. Time check 9:53. Doon. Oh, ganun muna ta. Ay, teka lang. Maganda na nga dito eh, no? Dito po, overnight po ba? Oo. Yung pandalawang tao, kuya. Dalawang tao lang naman. 350. Bali, 650 lang lahat. Saan ko yung ano? Ito pala RRJ kasi doon dapat kami sa El Quasay. Tapos sabi dito na lang daw kami sa katabi. Suso po yun? Talaga? Kaya ng gulong to? Kaya lang po. Basta alalay lang po. Pagpaalis kaya kami kuya, hindi kami mahirapan sa motor. Kaya may mga nagfi-fishing dyan. Meron din po. Ay, nung kahapon nga din sir sa may Olympus, yung bisita doon. Oo. 22 kilo. Talaga? Isang isda? Laki nun ah. Ano mga isda kuya nauhuli dyan? Lakitok, lapu-lapo. Iba't-iba po. Ayos ah. Ito po dito sa lakitok. Sige, dito na lang tayo. So yun guys, may nahanap na kaming tent pitchingan namin doon sa may harapan. So lipat muna natin yung motor doon. Tapos pahinga muna kami. Mamaya na kami mag-ayos ng tent. Chill muna. Yan, medyo okay dito guys kasi sakto lang yung tao. Tapos may mga nag-day tour lang daw. Tapos malapit lang kami doon sa Malagundi Point. So ang problema natin ngayon, sana kanin na motor papasok. Let's go. Okay na dito, no? Okay na to. Thank you, kuya. Kaya kailan kami magbabayad? Sige, hanggang bukas pa naman kami dito. Thank you, kuya. Anong pangalan mo pala, kuya? Ano yan? Yan, si Kuya Ronel ng RRJ ba yan? Yan. Thank you, kuya. So guys, ayan, may spot na kami dito. Yun yung Malagundi Point. Medyo malapit lang. Tapos ito yung motor namin, oh. So nasa ilalim kami ng mga nyog. Pero wala naman itong bunga, kaya safe lang. Yun, daming tao ngayon eh. Pero safe kami dito. So mag-aayos muna kami. Hindi ko na siguro papakita sa inyo kung paano mag-ayos ng tent kasi ilang beses naman namin napakita yan. So yung pahinga lang kami tapos set up na namin yung tent namin. Yun o, fishing tayo dun mamaya. So ayan guys, nakikita nyo naman nakaset up na yung ground sheet natin. May tent na tayo tapos may canopy na rin tayo. Tingnan nyo yung weather. Oh, basang-basa ako. Yung weather guys oh. Solid. Ayan. So ito si XADV natin oh. Tapos ganito itsura ng setup namin ulit guys. Same pa rin sa dati. Yan. At least ngayon katabi natin yung motor natin. Tapos pala ito guys, ito papakita ko sa inyo. Ito pala yung fishing rod na gagamitin natin. So ito yung gumawa, Fishers of Men. Tapos ang model niya is Shadrack 702, medium light and medium. So dalawa yung ano niya, yung rod niya. Tapos isa yung parang pinaka-handle. So ito yung specs niya. Yan, may mga specs pala yan. So yun, gamitin natin ito mamaya guys. Tapos sana mamaya merong may data para makapag-YouTube tayo ng kung paano magtali ng mga lure, pati ng mga tali-tali. So ayun, set up muna kami dito. Medyo gutom na rin kami. Yan, set up muna. And ito pala guys yung napag-stayan namin. Napapaligiran siya ng mga ng mga nyog. Yan. So bili muna tayo ng mantika. Hanap tayo dito. Baka may nagbebenta dito. So guys, dito pala sa sa kanila, may tindahan na rin dito. Pag kinulong kayo ng dala. May mga alak din kayo dito, ate. Kompleto pala dito, no. At kung wala naman kayo guys mga tent na sarili, meron dito mga pwedeng pagstayan. Yan, tapos ito rin yung CR nila dito. Maganda dito. Tapos mukha naman malinis. Marami oh. Tapos meron silang lababo dito, tapos lutuan din. Siguro may additional lang pag gagamitin nyo to. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero ayan malinis dito.
So yun, balik na muna tayo dun. Ito pala guys yung napagstayan natin dito sa RRJ. Tapos dito pala sa place na to, ito yung halos dulo na. So more than dyan sa may bakod doon is parang wala nang mapapagstayan. So parang pangalawa to sa huli. Yun. So nakabili na tayo ng isang bote na mantika. So guys, ayun na mag-start na kami magsaing or magluto ng kanin namin. Meron kami dito nabili na bago kasi yung dati hindi na nagana. So maganda sa kanya, may ano siya, pangharang sa hangin. At least kung mapupunta tayo sa sa mga campsite na medyo mahangin, okay na tayo. So guys, ayun nga, kabit na natin tong butane natin. Hindi na yata kailangan ng adapter nito. So parang ano na rin pala siya, stand. Ito naman yung bigas namin. Nilagay lang namin sa plastic. Yan, so lahat to para sa ngayong lunch namin. Meron kami nabili dito guys sa tubig. Dito na rin kila kuya. Yan, eto. Bali 50 pesos, etong isang buo na to. Yan, eto na rin gamitin natin pang hugas ng bigas natin. Para siguradong malinis. Yan, sukatin lang natin yung tubig. Para may salang na natin, medyo gulom na kami. Yan, pagkatapos natin hugasan, salang na natin. Yan, hugasan na muna natin yung isda, gamitin natin tong nabili namin dati. Natutupi-tupi lang siya. So parang ikiklip-klip lang siya para mabuo. Yan o. Medyo madugo. Yan, hugasan muna natin. Tapos ipiprito lang naman namin yan mamaya. Hugasan lang natin tong tilapia, ang lansa niya. Yan, pagkatapos natin hugasan tong isda natin, siguro lagyan na lang natin siya ng asin. Tapos para maiprito na mamaya. So guys, ngayon pala gawa na tayo ng sausawan nung pinritong tilapia natin. So hugasan muna natin etong mga kamatis, sibuyas, pati kalamansi. Yan, ito pa pala, sili. Kailangan yung hugasan lagi yan para malinis. So kuha muna tayo dito siguro dalawa. Yan. Yan. After natin hugasan to, hiwain na natin para may sausawan na tayo mamaya. Sunod naman natin itong mga kalamansi. Dalawa lang to. Yan, pigain lang natin dito. Yan, tapos lagyan na lang natin ng toyo to. Sarap oh. So hintayin na lang natin tong bigas natin o kanin natin maluto para makapagprito na tayo. Yan oh. Ito naman yung view natin ngayon kasi nung last camping natin doon tayo sa may Splendor. So ano yun parang may 360 panoramic view. So ngayon naman dagat gaming. Yan, marami din tayong mga kasabay na nagka-camping din. Ayan. So, ang ano pala dito guys, mostly kasi hindi siya sand. O parang ano siguro, parang 95% pebble siya. Mga ganito kalalaking bato, yan, nakikita nyo naman. So, ito may bandang sand ng konti. Tapos doon, puro ano na, puro pebbles na. So, mamaya pagkatapos natin kumain, try natin mag-fishing. Yan, may mga nakikita pa kami na nag-fishing ngayon. Yan, tagal na ito maluto, yung kanin. So yan, magprito naman tayo ng tilapia natin. Yan, gamit yung binili natin kanina mantika. Yan, lagyan na natin yung kawali natin. Mainit na kagad Manipis lang kasi itong kawali. Yan, lagyan na natin. Tingnan natin kung sasabog to. Hindi naman pala. So siguro luto muna kami. Yan, bali 4 pa to. Kain na tayo. So, eto, luto na yung kanin namin. Luto na rin yung tilapia namin na pinrito. Tapos, eto yung sausawan namin. Meron pala kami binili na mangga dito, dalawa. So, pagkatapos namin kumain, meron kami panghimagas. So, yun, kain na muna tayo. So, panalo to. Lalo na may sausawan tayong gento. Yun nga, yung sausawan natin may kamatis, kalamansi, sibuyas, toyo, sili. Hindi na tayo magkukutsara at pati tinidor siguro. Kamay na lang natin. Mas masarap tong isda pag kinakamay. Kamayan. Sarap, lab, no? Okay din paggaluto, no? Madali naman to. Prito lang. Sarap na ito. Kasi kiko man, no? Ito nga oh. Kinain ko yung buntot. Ito oh, yung isda binili namin kanina. Gumagalaw pa to. Manamis-namis yung laman.
So yun guys, tapos na tayo kumain, naubusan natin, ayun no, puro tinik na lang. So himagas muna tayo, balatan natin tong mangga. May green lang no. Tapos lagyan natin ng mga linya. You know, mangga muna. So bali guys, ito yung mga nabili natin na pang fishing. Sa Shopee lang to lahat. So ito yung ano natin. Yan, napakita na natin to kanina. Shadrack na 702. Tapos meron tayo dito pang hawak ng isda. Tapos ito yung mga lures. Yan, meron tayong soft lures. Tapos may mga mini isda tayo dito na lures. Yan. Tapos ito, yan. Tapos meron din tayo ditong leader line. Ng size nito is 20 pounds. Fluorocarbon siya na shock leader. Yan, meron pa akong mga nabili dito na bakal siya na lure. Yan, hindi ko lang kung tawag eh. So tingnan natin kung ano yung sakali may kumagat dyan. Bago yun, hindi pa nga tayo marunong magbato eh. So set up muna natin siguro yung sa ano natin, sa fishing rod. Yan, bali ito yung ano niya. Hindi ko alam kung tawag din eh. Basta handle yata. Kasi may kinakabit pa dito. Yan, so bali dalawa siya. Isang medium light, tapos isang medium. So siguro gagamitin natin is yung medium light muna. Pagduktongin lang natin. Make sure natin na diretso. Ito na yung mahirap na part. Ay, kulang pa pala guys. Yung reel natin, kunin natin. So ayan guys, ito yung reel natin. Ano siya eh, Daiwa ang brand niya. Tapos 4000 series siya. Yan. So kabit natin dito sa rod natin. Yan, first time natin magigento. Kaya hindi ko alam yung mga term eh. Fishing time, you know. Let's go. So yun guys, na-set up na natin yung fishing rod natin na may lure. Ayan, yung Birkin Polaris. So ano eh, medyo maambon pa eh. So guys, itatry natin oh. Medyo malakas na talaga yung alon ngayon. First ano natin, first bato. Alam ko mas maganda doon sa may dulo doon or dito sa may dulo dito, sa may mismong Malagundi Point. Sobrang lapit lang. Kasi hanggang dyan lang lumalapag yung ano. Ano ba to? So alam ko, pag ibabato siya, dapat ilalagay dito yung daliri, kukunin, tapos i-open tong reel. Tsaka mo siya ibabato. Try natin. Tapos lock, tapos reel natin. Problema, hindi ko makita, labo ng mata ko. Hindi ko lang kung saan lumalapag. So guys, andito na tayo sa may ano, Malagundi Point. Kung nakikita nyo may agila doon, no? Lupit. Palipad-lipad lang siya. Nangahunting din siya ng pagkain, tulad natin. Pero hindi ako umaasa ng mga kahuli ko, o ganun ba yun? Dapat i-mindset mo na may mauhuli ka. Hanggang bukas pa naman kami. Bukas sa umaga maganda yung fish activity daw. Meron kasi akong app, so try natin ibato to. Yun, no? At least nababato ko na siya na malayo. Yan. Ang hindi ko lang alam, dapat ba palubugin muna? Laki na ng mga alon. Oh shit. Hindi ko rin alam guys yung pakiramdam. Kung may kumagat na o wala pa. Kaya kailangan muna matry bago natin malaman kung ano yung pakiramdam. Sana may kumagat, kahit maliit. Guys, sino nyo? Nauna pa makahuli yung ano. Anong nahuli mo ba? Patingin niya ako, lapit mo. Tapos guys, ang rod lang niya, yung extra lang, yung walang reel. Lapit mo nga. Ayun, tignan nyo, ayun oh. Ano, parang sap-sap? So ginanong-ganon lang niya dyan sa may tabi, nakakuha pa siya. Nauna pa siya sa akin. Ayun oh, buhay na buhay pa oh. Paliguan mo muna doon, parang buhay pa. Ayun, tumatalon to. Siya, tayo naman. Sana makakuha tayo. Guys, hanggang ngayon wala pa rin tayong makuha. Naunahan pa tayo ng walang reel, walang setup. Ay. So siguro hanggang bago gabi. Kasi mag-iihaw pa kami mamaya. So gising tayo ulit bukas ng umaga para mag-fishing. Hatak lang tayo ng hatak, wala naman tayo makuha. Try natin iba to dito. Oop. Lab,
Meron ba to? Yan, nakahuli tayo na maliit. Yan o, ang liit nga lang. Yan o. Yan natin ah. Yeah. Yan guys, nakahuli tayo. Liit lang. Lab, ang liit lang. Yan, paano natin tatanggalin to? Yan ang problema. Ay, nakatakot. Ang taas pala na itong pinuntahan ko. Woo! So yun guys, so natanggal natin. Panis. Yun o, pinakaunang huli natin. Ano to? Napakaliit. Oh, anong isda to guys? So siguro tatago ko muna to. Siguro pag matagal na tayo, tsaka tayo magpakawala ng mga maliliit. Wala eh, first catch natin eh oh. Woo! Panis. Yeah. Yun, huli pa tayo. Yan, bali may tag-isa na kami pero ang liit nung sa akin. Oh. So guys, pabalik na kami dun sa sa spot namin. Yun lang yung nahuli namin. Tag-isa lang kami. Bali dalawang mga higanteng isda. So lakad muna kami, tapos mamaya magmamarinade na pala kami na liempo namin para makapag-ihaw tayo mamaya. So first time din namin mag-iihaw ngayon. So tara, samahan nyo kami. So guys, medyo dumidilim na. So ang gagawin namin guys is magpe-prepare kami ng dinner namin, which is mag-iihaw kami ng liempo. Medyo ginabi na kami dun sa pag-fishing kanina, so hindi namin na marinade. So ito, mamarinade muna namin. Yan, hugas muna tayo ng liempo. Sige, montage mo. So syempre, lalagyan natin ng ketchup. Yan, lagyan din natin ng konting paminta. So next, lagyan na natin ng toyo. Ito pa rin yung gamit namin toyo, yung Kikkoman. So hintayin lang natin ito mamarinade. So mamaya-maya magpadingas na tayo ng... Nasaan ba yun? Nandoon pa pala. Magpadingas na tayo ng uling para dito sa liempo. Ito yung namin, nabili na ihawan. Yan, galing sa Camping Moon. Shopee lang yan. Yan, assemble muna natin tong ihawan natin. So ito yung mga paa niya. Tapos lagay natin to. Tapos ito naman sunod natin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos eto, para hindi lumusot dun sa ilalim yung uling natin. Tapos eto na, yung grill natin or grill pan, parang ganyan. So yan, papatong lang yan dito. Ihaw tayo mamaya, padingas muna tayo. Guys, ngayon naman, lilinisan namin tong nahuli naming isda kanina. So alam namin medyo maliit pa to, pero first time kasi namin eh. So yun lang. Try lang namin. Ihaw lang naman ang gagawin namin dito. So next time siguro pag maliit, siguro papakawalan natin itong mga ganito. So, yan, medyo mas marami pa yung uling natin kaysa sa laki ng ihawan, no? Para maapuyan muna to. Kunin ko lang yung Jisoo fan. Meron kaming fan dito eh. So mas maganda. So ito guys, nakuha na natin yung fan. Gamitin natin para magpabaga ng uling. Okay to. Set muna natin to sa 100. Kahit ano muna, kalahati. Bilis lang. Yan, intayin lang natin tong dumingas na maganda o umapoy na maganda. Tapos salang na natin yung liempo. Sigurado. Yan, siguro lagay na muna natin to dito sa loob. Parang maganda pag ginanon. Mas nasa siya, mas nasa gitna. So yan guys, medyo mabaga na yung mga uling natin. Okay naman yung uling, kahit nag-uulan kanina. Yan, siguro dahil may ganito lang tayo. May ganito na ilaw. Iyon, yun pala, may ilaw pala. Yan. So dala-dalawa lang. Yun oh. Yan, intay lang namin. Luto lang muna kami saglit. So guys, nilagay na rin namin yung isdang nahuli namin kanina. Ito yung nahuli ko. Mas maliit to. May mas malaki pa dun mamaya. So yung nahuli pala namin kanina, sinearch namin. Nasaan ba yun? Ito guys oh. Ito yung nahuli ng partner ko yan, si Chenky. Ang nahuli niya is talakitok pala to.
So sana bukas makahuli tayo ng malalaki na ito. So guys, tinanong namin si ChatGPT kung anong isda to. Ito, yung maliit. So ang sagot ni ChatGPT is salay-salay, alumahan. Bright yellow tail. So yun pala yun. Hindi pala siya danggit. Tapos yung ito is talakitok. Yan. O yung kanin pala natin. Check natin. Medyo luto na yata to. So ayun guys, tapos na tayo magluto. Ito yung liempo natin. So ang ulam natin pala yung liempo, tapos may nadagdag tayo yung isdang nahuli natin. So ito yung isa, kinamay ko na. Tapos ito yung nahuli natin. So ayun, kain na muna kami. Tapos medyo, anong oras na ba? Time check. 7:30, yun. Oo kuya, pa-deliver kami tubig. Ayun, thank you kuya. Ay kuya, may tanong pala ako. Ito bang buko, ano ba yan? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Kahit isa lang, try lang namin. Baka bukas rin na umaga para ano. Thank you kuya. Yun. Ayun, pwede daw yung buko. Yun, bigyan natin si kuya ng sticker. Basta kuya, tungkol sa pagmamotor. Kahit ano, motocamping, gala, lahat yan. Thank you kuya. Anong pangalan ulit ni kuya? Ronel po, Ronel. Yun, si Kuya Ronel. Siya yung nag-a-assist sa amin dito. So, swabe-swabe yung pagstay namin dito. Thank you kuya. So guys, ayun, kain na muna tayo dito. At kailangan natin kumain dahil kailangan natin uminom ng gamot. So tara, kain muna tayo. So sa liempo na natikman namin, parang okay naman siya kahit 30 minutes. Siguro mas maganda kung 1 hour to 2 hours yung pag-marinade sa kanya. Pero pumasok naman yung lasa. Parang ang nagpaganda yata is yung kikoman, no? Ngayon naman, tikman natin yung isda. Unahin na natin yung sayo. Ito naman yung unang nahuli natin eh. Yan. Bigyan mo na lang ako. Kainin natin. Pengin rin ako, sabay tayo. Yan nga, no? May laman nga, pero may tinikwit lang. Okay, tikman ko na. Sarap. Ang galing. Kala ko kanina wala tayong makukuha ng laman. Meron pala. Meron. Ang galing, ang galing. So next naman natin gagawin, tikman naman natin yung nahuli ko. Ang tawag dito, alumahan. Alumahan. Yan, alumahan. Ito. Liit lang, oh. Parang konti na lang, dilis na eh. Malaman? Sige, try natin. Parang mas may lasa yung talakitok. No? Wala masyadong lasa to. So guys, para sa akin yung unang tinikman natin, yung mas malaki is yun yung talakitok. Mas malasa siya, may alat siya, no? Etong pangalawa, alumahan. Parang sakto lang, lasang isda lang. So ayan guys, kain muna kami. Gutom na kami. Ito naman liempo. Diba ang sarap kumain pag sa dagat? Kain tayo. Lasang isda siya. Mas masarap yun. Galing, no? Ay puta. Guys, naubusan namin pagkain namin yan. Konting sinisimot na lang namin. So ito nahuli namin, kahit maliit to, maraming pupuntahan to. So tawagan natin yung pusa. Kasi no, may pusa kami nakita. Bigay natin to. Ayan, no? Oh, di ba? Oh, edi maraming makikinabang sa nahuli natin. Tapos buntis pa pala siya. Ayun. Yan. Tapos bigay pa natin itong isa. Meron pa ba? Kunin ko na. Ayan, oh. Ito yung talakitok. Hintayin lang natin matapos yung pusa. Saktong-sakto, buntis. So, kailangan niya yan. Ayun, bigyan natin itong pangalawang isda. Meow! O, salita ka muna. Ano masasabi mo? Nagsasalita rin. Ito na, talakitok. Yun, oh. Goodbye. So, guys, yan yung pusa, oh. E di lahat ng ng parte nung nahuli natin kanina is nakain ng o napakinabangan. Tingnan natin yung mga CR nila kasi maliligo muna tayo. Nabasa tayo ng ulan buong araw. Yan. Check muna natin. Check muna natin yung CR nila. May tao ba? Yan, wala naman. Yan. Medyo malinis naman yung CR nila. So, yun. Ligo muna tayo. So, bali ayun guys, no, nakaligo na tayo. Okay naman yung CR nila, malinis naman. Tapos, yung shop yata nila dito is nagsasarado ng 8 o'clock yata ng gabi. So, di ko alam kung anong oras na, pero parang sarado na yata. Medyo medyo malamig yung tubig. Tapos malakas din. Malinis din. Yan. So, parang papunta dun sa spot natin, simula dun sa CR is parang mga lang. Mga 20 steps lang. Yan. So ito yung spot natin, no. Yan.
up guys? Day 2 natin ngayon dito sa may Malagundi. Pangit pa din yung boses natin. So ayan time check tayo, parang 6 yata ng umaga ngayon. Yan, pa sunrise na. Solid Yun. So ngayon pupunta kami doon sa may dulo, doon para mag-fishing. Try ulit namin kung may mahuhuli kami. So kung may mahuli man kami, sana mas malaki-laki doon sa kagabi o kahapon na nakuha natin. Yan, so pwesto muna tayo, hanap muna tayo ng spot doon. Tapos try na natin mag-fishing. Guys, simula doon hanggang dulo, hanggang dito puro pebbles lang talaga. Yan. Okay naman siya pag nagpaka, pero medyo masakit syempre, bato Yan, dito tayo sa may tabing dagat. Yan napaka-solid. Tapos medyo malamig-lamig pa yung buga ng hangin. Yan, try natin dito mag-fishing, malapit na kami. So ito pala yung setup natin Yan. Ito siya. Shadrack 702 Fishers of Men Asia. Kahapon guys, doon pala ako nakahuli, di ba? Doon sa may tuktok ng bato doon. So ngayon, try muna natin siguro dito lang banda. Pero lakas ang hangin. Di ko alam kung makakast ko mabuti yung natin. Baka liparin lang ng hangin pabalik sa akin Sobrang lakas ang hangin. So siguro try natin. Try natin dito guys kung may mga maliliit na isda. Maliit lang naman yung lure natin Guys, nakahuli na naman puffin fish Ay, ang galing. Dun. Gagi, ngayon lang ako nakakita niya malapit. Bugbog na siya lab kasi mabangga siya sa bato. Yan buhay pa ba? Bugbog na. Parang patay na yata Ang kulit Yun guys, pabalik na tayo dun sa may tent namin. Wala kami nahuli. Nagutom lang kami. So time check tayo, mga magna-9 na yata o 9 o'clock na. So tama-tama, luto na tayo ng breakfast. Ginamit ko na kanina lahat ng lures Hindi ko alam kung walang nakagat, hindi lang ako marunong, walang isda, hindi ko alam Tapos may nakausap naman tayo kanina na nagfi-fishing din. Sabi niya, kahapon din daw, walang nakagat. So, swerte pa pala tayo kahapon, nakakuha tayo ng maliit na isda, di ba? Kain muna tayong breakfast, luto muna tayo. So guys, ngayon nandito na kami ulit sa spot namin. Medyo naglinis-linis na rin kami, tapos nagsasayang na rin kami pang brunch namin. Brunch na siya, hindi siya breakfast. Tapos ang ulam natin, ano ba ulam natin? Nilagang gulay. Ito, kamote, tapos ito kangkong, tapos kamatis na may kasamang bagoong. Tapos itlog na rin. Side up yung lulutuin natin. Tapos meron tayong danggit. So, yun yung breakfast natin ngayon today. Guys, dito pala sa may taas ng spot natin. Ito yung tent natin. Sa may taas ng spot natin is meron tayong nakitang buko. Yan, tinanong na rin natin to kay kuya kahapon kung pwede manguha. So try tayo mamaya manguha. Pero ang papangputol lang namin o papambukas lang namin ng buko. Yan, ito lang papambukas natin. Tingnan natin kung kakayanin. Ito. Yan, ang dami dito. Bali, tamang intay lang tayo sa nagluluto. Sama ng pakiramdam ko, pero solid naman yung nakikita natin. Dagat lang sa harapan natin. Tapos ang dami naliligo. So ayun, kung nakita nyo naman kanina, nagpalibad tayo ng drone dun sa may batuhan, dun sa may Malagundi Point. Pero saglit lang kasi ang daming agila kanina. Paborito pa naman danggilin ng agila yung mga drone. Sayang naman. So intay lang tayo ng nagluluto. Guys, kanina, intay kami ng intay kung bakit hindi naluluto yung pagkain namin. Dahil naubusan na pala kami ng butane. Ngayon, buti meron kaming uling. Tapos nasindihan namin. So, ayun, nagagamit namin. So, ito, pinapakuluan na lang yung gulay para matapos na. Tapos mamaya, dito na rin kami siguro magpiprito. Gamit na rin yung uling. Tapos mamaya, kuha tayo ng buko. Sarap dito. Medyo mainit-init na. Ayan o. Medyo mataas na yung araw. Yan, lulutuin na namin yung, itlog, no? Itlog muna, sunny side up, tapos yung danggit.
Tapos makakain na kami. Time check tayo, mga mag-aalas 10 na yata eh. Intay kasi kami ng intay kanina doon sa butane. Hindi na pala nasinde. Wala na palang laman. Kita nyo ba yan? Lapit natin ah. O, diba? Effective. Tapos ang ganda pa ng ihawan namin. Medyo tipid siya sa uling. Tapos may hingahan siya ng hangin. Kaya tuloy-tuloy yung pagbaga. Yun. Itlog gaming. So yun, lutuin muna namin tapos brunch na tayo. Yan, kain na tayo. Luto na yung danggit natin. Napakuluan na yung mga gulay natin. So ito naman yung hinihiwa natin kaninang kamatis, kalamansi, sile. Nilagyan na rin namin ng bagoong. Yan, perfect yan para sa dahon ng kamote pati sa kangkong. Tapos dito naman sa danggit natin, may sausawan kami na suka na nilagyan lang namin ng konting bawang. Tapos dito naman sa itlog namin, medyo para siyang scrambled na sunny side up. Lalo na to. Kasi medyo naninikit doon sa pinagprituhan namin. So yun, kain muna kami. So ano na namin to, brunch na. Yan. So kakain na naman kami. Tapos ganito na naman yung view. Yan, ganda. So yan, kain muna tayo. Guys, sa ispatan na namin tong buko, try na natin kunin, tapos biyakin na natin. Sana may laman yan. Yan, akit lang ako dito. Matibay ba to? Hindi ba bibigay ito sa akin? Hindi ka ba abot dito? Abot ako niyan. Buko tayo. Ha? Ah. Buko. Kunin natin dalawa. Ito pa. Yun dalawang buko. So guys, biyakin na natin tong buko. Asan na yung panghiwa? Ito lang yung pang namin. Tingnan nyo naman yun sa kamay ko. Try natin. Kaya naman pala eh. Ayun. Okay na. Tingnan natin kung meron tong laman or sabaw. Try natin. Tamis. Tapos punong-puno siya. Ayun sarap. So mamaya biyakin natin to. Tingnan natin kung may laman sa loob. Pero feeling ko, parang siyang uhog lang. Lab. Parang siyang uhog lang. Sarap buko. Ayan. Tapos ngayon, biyakin naman natin sa gitna. Tingnan natin kung may laman sa loob. Tignan natin kung... Ay, hindi. Sakto-sakto to. Yun, Hap. Ay, mantamis. Asungkol dyan ay bawal sa'yo. Ayoko na. Okay na ako dito. Sarap, Woo! Sarap niya. Wag lang sa sobra. Mapait yung nakahid ko ng konti. So, ayan guys. Busog na tayo. Ngayon, pahinga muna. Tapos, siguro mamaya magliligpit na kami ng gamit. Kasi... nag-extend lang kami ng konti, nakiusap lang kami kay kuya para naman hindi kami magmamadali na umuwi. So yun, pahinga lang kami saglit tapos ayusin na namin yung mga gamit tapos pabalik na tayo. What is up guys? Kala nyo uwi na tayo Pero hindi kasi biglang nag-iba yung plano dahil nung chinek natin yung subscribers natin sa YouTube is 3,000 subscribers na pala tayo. So dito tayo sa may Malagundi Point, inabutan ng 3,000 subscribers. At saka guys, binigyan tayo dito ng konting basta kung ano man tawag na dito. Tingnan nyo na lang guys, ito yung binigay sa amin. Kita nyo ba yan? Ang laki So ito yon yung hawak-hawak ko na may rod. So papakita ko ito. Yan. So ayun, lutuin muna namin to, iihawin namin siya. So ngayon, nagsasaing na lang muna kami. So bali para magiging 3 araw tayo ngayon dito sa Malagundi Point. Ihawin na natin itong bluefin tuna na to. So bali ayun guys, ang plano pala namin gawin dito sa bluefin tuna, medyo malaki kasi so ayaw naman namin iihaw ng buo. So ang gagawin namin dito, yung kalahati siguro isasabawan namin. Tapos yung kalahati naman is iihawin natin doon gamit uling. Mahal niya, ganyan kalaki sa... Grabe, ang ganda. Compare nyo na lang guys sa kamay ko. Yan, nakikita nyo ba? Laki Yan. Ito yung pangatlong slice Yan, kita nyo ba yan? Solid. Yan, ready na natin. Nahiwa na natin yung mga kailangan natin hiwain.
Ngayon, pinaprepare natin yung pang sabaw dito. Tapos dito muna tayo. Tayo nakatoka dito sa may inihaw. So ang gagawin natin dito siguro, aasinan lang natin tapos paminta. Siguro masarap naman na talaga to eh. Yan, magpabaga muna tayo ng uling. Yan, pabagayin lang natin itong uling natin gamit itong Jisoo fan. Yan. Mabilis lang to. Ginamit rin natin to sa liempo natin kahapon. Yan o, baga kaagad yan. So ito una, lagyan muna natin ng asin. Tapos, paminta. Ay, ang dami. Yan, lagyan na rin natin itong pangalawa, paminta. Solid nito, sobrang kapal oh. Tingnan nyo naman sa daliri ko. Oh, kasing kapal ang daliri ko. Paypayan natin ng konti. So yun nga guys, ulit. Salamat sa mga nag-subscribe sa atin, sa channel natin. Siguro magdadalawang taon na tayo nag-vlog sa YouTube. Sa Facebook hindi ako masyado active. Pero sa YouTube, 3,000 subscribers na tayo. Shout out sa inyong lahat. Yan. Luto muna tayo nito. Kaya rin talaga nag-extend kami kasi nga, unang-una, yun nga, 3,000 subs na tayo. Hindi ko rin namalayan eh. Pangalawa, binigyan tayo ng caretaker dito ng bluefin tuna. So, di ba, solve na solve para sa 3,000 subs natin. Tapos ang maganda pa doon guys, is dito tayo inabutan habang nagmo-moto camp. Kaya yun, dito sa Malagundi, sa Batangas. So guys, eto, malapit na maluto yung bluefin tuna natin. Kaso, eto, may isa pa. Yun, lutuin muna natin to. Tapos para makapaggabihan na tayo. Guys, kakain na kami. Luto na yung bluefin tuna natin. Tapos ito pala yung sinabawan na bluefin tuna din. May kanin tayo. Yan. So yun, kain na muna tayo. Solid na ito. May isa pa pala doon, hindi pa luto. Yan. Gutom na kami. Para makakain na muna. Mamaya na yan. Habang niluluto isa, kakain na kami dito. Yan. Medyo madilim din pala kasi nalobat na yung isang ilaw namin. Itong dilaw na to. Yan, lobat na siya. Hindi naman namin inaasahan na 2 gabi kami dito. Medyo madilim lang, pero parang sa camera lang naman madilim. Yan, okay na yan. Yan, ito yung sabaw natin. Yan, kain na muna tayo. Yon, what is up guys? Day 3 natin ngayon dito sa Malagundi Point, pero sa hindi inaasahan, nag-extend tayo para sa day 3 nga. Dahil upon checking yung sa subscribers natin sa YouTube natin, is umabot na pala tayo ng 3,000. Tapos binigyan tayo ni Kuya ng caretaker dito ng buntot ng bluefin. Napakarami, sobra. Halos hindi na nga namin mauus, pero sayang. Kasi kaya rin kami nag-extend dahil hindi rin namin mauuwi. Wala kaming yelo, wala kaming masisira lang, sayang. So ayun, time check tayo, 8:56 ng umaga. So yun, nakapag-gear up na kami, naayos na rin namin yung mga bagay-bagay namin, yung mga tent namin, na-secure na namin. Yan, secure na to. So kung gusto nyo rin guys magstay dito, eto, pakita ko sa inyo. Yan, dito tayo sa may RRJ Beach House o Beach Camp and Resort. Dito sa may Sitio Malagundi, Barangay Balibago, Lobo, Batangas. Kung gusto nyo guys magstay dito is meron silang Facebook page, pero meron silang mga number. Ilalagay ko na lang dito. Ayan. So yun, 24 hours silang open dito guys. Tapos pwede rin ang walk-in. Kung magpipitch kayo ng tent guys, is dito yon. Dito yung area. Tapos meron mga kubo dito sa taas, CR nila dyan, tapos yung lababo nila dyan. So ayun lang, tapos na siguro yung araw natin o yung vlog natin para sa ngayon. Medyo sumasama na rin yung pakiramdam ko, kaya okay lang sa akin kahapon na hindi umuwi kagad. Kasi para makapagpahinga pa, tayo na, nilalagnat na tayo. Ride pa din, camping pa din. So yun lang guys, dito na siguro natin tatapusin. Kung nag-enjoy ka sa ganitong klaseng content, like mo na yung video na to, tapos subscribe ka na rin. So yun lang, Dubi Moto out, let's go.